Asawa ko, ayaw akong bigyan ng access sa pera namin. Alam mo yung klase ng problema na hindi mo agad masabi kung tama ka bang nagagalit or sobra ka lang? Yung parang may mali, ramdam mo sa dibdib mo, pero paulit-ulit mong tinatanong sarili mo, ako ba yung masama dito? Ganun yung nararamdaman ko ngayon. 32 ako. Babae. May asawa akong 33. 10 years na kaming kasal. Isang dekada na kaming magkasama. Yung tipong dumaan na kayo sa lahat. Simula sa wala, sa pag-ipon, sa pagod, sa pangarap, hanggang sa pagkakaroon ng mga anak. May 2 na kaming anak ngayon. Isang 2 years old, isang 9 months old. Pagod? Oo. Masaya? Oo rin. Pero may isang bagay na matagal ko nang nilulunok. At ngayon, parang hindi ko na kaya. Bago kami magkaanak, nagtatrabaho ako. Hindi full-time forever pero nag-ambag ako. Sa simula, hati kami sa bills. Fair. Tapos habang tumatagal, nagiging extra na yung binibigay ko. Pang-ipon, pang-future, pang-bahay. Hindi dahil pinilit niya ako. Hindi rin dahil takot ako. Kundi dahil yun ang buhay na gusto kong buuin kasama siya. Bumili siya ng bahay. Hindi ako kasama sa deed. Ang dahilan, siya raw ang nagbayad ng deposit. Okay, masakit pero inintindi ko. Sabi ko sa sarili ko, sige, next house siguro, para sa pamilya to. Kaya mas lalo pa akong nagbigay. Iniisip ko, pera namin to. Para sa future namin, para sa mga anak namin. Fast forward to now, naka-maternity leave ako. Actually, parang mula 2023 pa yata akong buntis or bagong panganak. Alam niyo yung feeling na halos buong identity mo umiikot na lang sa pagiging nanay? Mahal mo yung mga anak mo, pero parang nawawala ka na rin bilang sarili mong tao. Wala akong regular na kita. May allowance ako, fixed amount every month, galing sa asawa ko. At kung kailangan ko ng extra, kailangan kong magpaalam, magpaliwanag. Minsan parang bata na humihingi ng baon. At doon nagsimula yung uneasiness. Hindi ko naman gusto gastusin yung ipon. Hindi ako mahilig sa luho. Hindi ako bumibili ng designer bags. Hindi ako nag-show-shopping spree. Grocery ko, SM Supermarket, Pure Gold palengke minsan. Hindi Rustans, hindi Landers pang luho, basic lang. Pangkain ng pamilya, pang diaper ng bata. Ang gusto ko lang, access. Hindi para galawin, hindi para lustayin, kundi para maramdaman na amin talaga siya. Kasi sa totoo lang, hindi na siya feels like ours. Feels like kanya. Sinabi ko sa kanya yon, maayos. Hindi pa sigaw, hindi galit. Sabi ko, gusto ko lang ng access para pakiramdam ko equal tayo, para hindi ako nag-a-ask every time. Ang sagot niya? No. Boundary daw niya. Hindi ko raw responsibility yon. Hindi niya raw ako pinagkakatiwalaan na hindi gagastusin. Doon ako napahinto. 10 years na kaming kasal, may 2 anak kami. Nagbigay ako ng pera dati. Walang tanong, walang kondisyon. Pero ngayon hindi niya ako kayang pagkatiwalaan kahit tingnan yung account. Sabi niya, dati raw may credit card niya ako. Pero grabe raw ako gumastos, napatawa na lang ako sa loob-loob ko. Grabe? Pagkain lang naman binibili ko. Sa SM, sa Pure Gold. Para sa pamilya, para sa mga anak namin. Parang bigla kong naramdaman na wala pala akong control sa sarili kong buhay. At habang tumatagal yung usapan, mas lalong lumilinaw na hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa power, sa control, sa tiwala o kawalan nito. Ang mas masakit pa? Nagkaroon na kami ng involvement ng social services. Healthcare professionals mismo ang nagsabi na yung sitwasyon ko ay emotionally at financially abusive. At alam niyo ba ang ginawa namin? Nagsinungaling kami. Sinabi naming may shared account kami. Para lang matapos. Para lang hindi lumaki. So alam na alam niya kung ano ang hinihingi ko. Hindi ito misunderstanding. Hindi ito confusion. Alam niya. Eventually, kinwenta ko lahat ng naibigay ko sa kanya. Around 60,000. Doon na ako napagod. Sinabi ko sa kanya, kung wala ako sa deed, wala akong access sa pera, at ayaw mo rin akong isama sa future house deeds, ibalik mo na lang yung pera ko. Tahimik siya. Sabi niya, naka-invest daw sa Bitcoin at iba't ibang cryptocurrency yung pera. Kailangan daw ibenta pa unti-unti dahil pabago-bago ang market. Kaya monthly, mga ilang libo lang ang makukuha ko. Sabi pa niya, ang goal daw niya ay palaguin yung pera at ibigay sa akin balang araw. Maganda raw intention niya. Pero ang tanong ko, anong silbi ng magandang intensyon kung wala akong hawak ngayon?
Nung sinabi kong gusto ko lang ng shared account, bigla siyang umatras. Slippery slope daw. Baka humingi raw ako ng card. Lol. So sabi ko na lang, okay, I respect your boundary. Ibigay mo na lang yung pera ko. Bigla siyang nagsabi, pwede naman daw kaming mag-open ng shared account. Akala raw niya gusto ko lang ng access sa personal niyang bank account. Pero sa totoo lang, pagod na ako. Pagod na magpaliwanag, pagod na ipaglaban yung obvious, pagod na iparamdam na may karapatan din ako. At ngayon, tinatanong ko ang sarili ko. Ako ba ang mali? Masama ba akong asawa dahil gusto ko ng access sa perang pinaghirapan ko rin? OA ba ako na makaramdam ng takot at unease? Or valid lang talaga na piliin ko na ang sarili ko this time? Sinasabi nilang may good intentions siya. Pero sapat ba ang good intentions kung ako naman yung laging walang seguridad? Kaya kayo, na nakikinig ngayon, mali ba ako?